Alright, so tuloy natin. Naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan na ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Ano yun? So, ibig sabihin, naliligaw po ng landas itong Marcos administration, di ba? Na kumbaga tinatalikuran na ng admin, yung kanilang sinumpaang tungkulin, yung sinasabi niya mga tunay na problema. Ayan, sinasabi nilang tunay na problema rito, walang iba kundi yung kagutuman. Walang lintik na yan, palagi na lang kada mag-eleksyon. Di ba? Puro si kagutuman. Ito naman sa panahon na ito natin ngayon, itong mga Duterte, hindi na ho sa eleksyon lang natin naririnig na ina-address sa mga pananalita nila yung kagutuman. Kung hindi araw-araw na, issue na ibabato, nagutom na mga Pilipino, hirap na po kami, di ba? Tapos puno ang malls, mababa na yung ating unemployment rate, di ba? Mabagal na yung paggalaw ng inflation. Oh. Hindi naman nangangahulugan na bumagal yung galaw ng inflation. Bababa ang presyo ng bilihin. Maniwala kayo, sa akin o hindi man, okay lang po yun, walang problema. Pero ito ang sinasabi ko, hindi po magagawa ni Sara Duterte, maging sino man ang maupo dyan sa pwesto, na maipababa pa ang presyo ng mga bilihin. Dahil po, mahal din po ang cost of production. Yung mga ini-import na mga produkto natin sa pagkain. Diba? Mahal din yun. Mangyayari lamang po yan kung susukan ng pera ang gobyerno sa pamamagitan ng subsidy. Di ba? Ang mga remedy na ang ginawa ng gobyerno natin, meron pong subsidy. Kaya merong nabibili ng 29 pesos per kilo na magandang klase ng bigas. May subsidy yun. Bukod pa doon, ibinaba nila ng presidente natin ng yung taripa. Binabaan ito, kung di nagkakamali, 25%. So ilan na lang yung natitira doon? From 55, ang natitira na lang doon 25 yata. Di ba? Ang laki na ng ibinaba. Kalukuhan. Tapos yung iba pang mga tawag dito, mga problema natin like sa edukasyon, di ba? Ina-address naman na rin ng bagong education secretary. Pagdating naman sa seguridad, di ba? Lang itong mga ay nako, Amy. Alam nyo, ganyan na ganyan ang galawan dati ng panahon ng ni Ninoy, sa panahon ng tatay niya. Yan din ang mga issue nun, na mga ikinakalat. Ayun lang ang matindi. Sa abroad, parang sila Maharlika. Doon naman ginagawa yung mga paninira. Ito naman, dito sa loob at sa labas ng bansa, ang masaklap, imbis na magpakita ng suporta bilang bahagi ng gobyerno, sinasabi niya na yun ang mga tunay na problema ng bayan. Ang tanong ko ngayon, bakit ano na ba ang nagawa mo na idulot mo? 'Di ba? Na solusyon, 'di ba? Ay may solusyon. Ang nangyayari ay may pa lang O pagka merong AX, may panutriban, 'di ba? Pero yung sabihin mong tunay na solusyon para matigil na tong ganitong nangyayari na nagiging sanhi base sa kanyang pananaw, sa kanyang pag-aaral daw. Ang tanong, ano na bang solusyon ang naipasa mo na panukalang batas na makakapag-resolve ng problema na yan at para hindi na rin yan maulit? Wala akong maramdaman yun na nga lang sariling panukalang batas. Hybrid election system or hybrid election bill. Tsaka yung new omnibus election code. Hanggang ngayon, mula pa ng July at August, siya yung author, siya yung committee chairperson. August na 2022, na-refer sa sariling committee niya, wala na hong nangyari inupuan ng sariling panukalang batas. Tama ba yun? Para ikaw ay magsabi na tipong ikaw ang nakakaalam ng tunay na problema ng bayan at ng solusyon? At tama itong ginagawa ng mga mapanira sa ating pamahalaan? Kay barbaridad, madam.